Shalom, Erev Tov, that is Hebrew, which means hello, good evening. Good evening to everybody. Tayo ay muling nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay magkaroon ng mensahe sa ating prayer meeting, before sa ating prayer meeting. At ang title po sa ating mensahe sa gabing ito ay God's Everlasting Love and its relationship to the gospel. God's everlasting love and its relationship to the gospel. At ang ating pong verses na gagamitin sa pagtatalakay sa mensaheng ito ay matatagpuan sa Romans chapter 8 verse 31 to 39. Yun po ang ating gagamitin na mga verses. I hope makalagin na yung iba para tayo po ay magkaka-start na sa ating message at magkaroon din po tayo ng prayer meeting sa ating corporate na panalangin. Pero habang inaantay po natin yung ibang mga tao na makalagin sa ating FB Live message, let me take again this opportunity to present to you the gospel, ang magandang balita, Evangelio, from the word Euangelion, which means epsilon, epsilon means good, and angelion means message. Kaya yung Euangelion ay good message yan, or good news, at galing yan sa God, at ang konteksto niyan ay talagang that is the good news about the salvation na ibinigay sa atin ng Panginoon, and it is about the work and person of Jesus Christ, no? Kasi tayo po ay naniniwala na sabi ng Biblia, ang ating pong kaligtasan ay sa pamamagitan ni Jesus Christ lamang, yung substitutionary atonement, kung ano ang kanyang ginawa habang siya nandito sa mundong ito, at siya po ay sumunod sa lahat ng utos ng God at namatay para sa ating kasalanan. Bakit po nagiging good news yan? Kasi tayo po ay hiwalay o unreconciled with the God. Nahiwalay tayo dahil tayo ay lahat ay nagkasala at ang God ay banal, holy ang God, at lahat ng tao ay nagkasala. Sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya maski isa lang ang kasalanan mo, you are now unreconciled with God. At ang destiny po ng mga taong unreconciled with God dahil sa kasalanan na namana natin, at the same time sa mga kasalanan na ginagawa natin, even one sin, ay tayo po ay destined talaga na mapapunta sa impyerno. At the same time, hindi rin tayo makatakas sa pagkagapos sa atin ng mga kasalanan natin. Kasi sabi nga sa Ephesians 2, we are dead on our trespasses and sins. Tayo po ay nakalubog doon sa ating mga kasalanan, nakagapos tayo doon sa ating mga trespasses and sins, kaya hindi tayo makatakas doon. And the only way na makatakas tayo ay pinadala ni God ang kanyang bugtong na anak. Ang sabi nga ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Sabi nga sa John 10, whoever calls on the name of the Lord will be saved. Pero ano ba yung ating paniniwalaan doon? Siyempre dapat malaman natin kung ano yung ginawa ni Jesus Christ at ano ang nangyari sa atin kung tayo po ay naniniwala sa Kanya. Ang Kanyang ginawa ay mayroon siyang two types of obedience. Yung Kanyang active obedience at saka passive obedience. Ang passive obedience ay siya po ay namatay para sa atin. Siya ang tumubos ng ating mga kasalanan. Kaya tayo ay hindi mapapunta sa hell kasi binayaran na ni Jesus Christ ang ating kasalanan. But, ang isa pang aspeto ng obedience ni Jesus Christ ay yung pagsunod niya sa lahat ng batas. Sabi sa Matthew 5:17, I did not come, sabi ni Jesus Christ, I did not come to destroy the law and the prophet, but to fulfill it. So, ibig sabihin yan, sinunod niya lahat ang batas na binigay kay Moses para sa atin supposed to be, pero hindi natin nagawa. Kaya hindi tayo nakakapasa sa standard ng God. Si Jesus Christ ang nag-fulfill niyan, kaya nga siya ay sinless o perfect siya.
the Lamb, no, na walang kasalanan na namatay para sa atin. Kaya nga sabi doon sa 2 Corinthians 5:21, For he made him who knew no sin to be sin for us, so that we might become the righteousness of God in him. Ang ibig sabihin niyan, for God made Jesus Christ, who knew o walang alam na kasalanan, sin for us, no? So that we might become the righteousness of God in him. Si Jesus Christ ang itinurong na makasalanan dahil sa na-impute o naibigay yung ating kasalanan sa kanya. At tayo ngayon ay naituring na mabuti dahil nabigay nga sa atin yung kabutihan na yan. Paano natin makuha yan? Marami sa atin ang nagtatry kung paano makuha yan. Ang only paraan na makuha yan ay by believing or having faith in Jesus Christ. Kasi we believe that we are saved by grace through faith in the Lord Jesus Christ. That is in Ephesians 2:8-9. Sabi doon, tayo po ay naligtas sa ating pananampalataya, hindi tayo naliligtas sa ating mabubuting gawa, hindi tayo naliligtas for being morally correct, hindi tayo maliligtas sa ating philanthropy, hindi tayo maliligtas ng ating religion, sa ating mga sakramento sa religion, hindi po yan nagkakaligtas sa atin. Kaya sabi ni Jesus Christ, you have to abandon natin yung mga dogma natin, abandon natin yung mga sacraments ng church, i-abandon natin at you only go to Jesus Christ. You only to go to Jesus Christ, you have to repent from your sins kasi ginawa kanyang banal, ni-review kanya sa iyong sin. Dapat malaman mo na ang Diyos ay banal, kailangan magsisi sa kasalanan. But that is not the point of the gospel. Ang point ng the gospel ay si Jesus Christ ang gumawa ng ating kasalanan, and we can only have that one if we believe on the Lord Jesus Christ. No? Effect na lang yung ating pagsunod sa batas at yung mga ibang gagawin na pinagawa sa atin. Even our good works are the effect of our salvation. Ngayon po sa gabing ito ay tatalakayin po natin yung everlasting God, everlasting love of God. At ano yung relationship niya dito sa ating gospel na sinasabi kanina. So, I hope na makapasok na po yung iba so that we can start paano natin i-connect ang God's everlasting love to the gospel that we are always preaching, and the main theme of the Bible. At yun lang talaga na it is about the work and person of Jesus Christ. Dapat maniwala din tayo na Jesus Christ is truly God, real God, and Jesus Christ is truly man and real man. So, although hindi pa natin maintindihan ito sa mga nagbago pa, pero kailangan natin maniwala na si Jesus Christ ay truly God and truly man, kasi kung hindi siya truly God at hindi siya truly man, he will not qualify as a Savior. Kailangan ang ating Savior ay God at kailangan din ang ating Savior ay man. No? So, siguro papadagdagan din ating kaalaman if we will continue to listen to this message for today, God's everlasting love and its relationship to the gospel. Yan po ang ating pag-usapan. Okay. Let us open our Bible sa Romans chapter 8, verse 31 to 39. At babasahin po natin ito. Kasi alam po natin na ito ay makapangyarihan. Maski hindi na kailangan explain ito, maiintindihan po ito kung nandun po ang ating banal na espiritu ang magbubukas sa ating puso at isipan. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Romans chapter 8. Babasahin ko po sa akin sa New King James Version. Okay? Ito po ang nakasulat sa Romans chapter 8 verse 31. Ang subtitle po ng aking Bible ay God's Everlasting Love. Verse 31. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things?
Who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. Who is he who condemns? It is Christ who died, and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress, or persecution or famine, or nakedness, or peril or sword? As it is written, for your sake we are killed all day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Verse 37, yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Yun po ang ating binasa. Tayo muna ay manalangin. Panginoon namin Diyos na aming Ama, kami ay muling nagpupuri at nagpapasalamat na kami ay directly nakarinig sa mga salita galing sa Biblia. And we believe, Lord, that these words are powerful and it can change the spiritual mind of all the people na binuksan mo po, Lord, sa kanilang puso't isipan. I-bless mo po ako, Lord, na I will have wisdom from the Holy Spirit to preach this word to the people who are listening tonight, and open our hearts and minds so that we can understand these things. Thank you, Lord, at we ask this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ito pong ating mga verses na binasa ay titingnan natin. Una, titingnan natin ano ba yung konteksto nito. Pangalawa, ano ba yung relationship dito sa pinaka-theme talaga ng Bible, which is the mission of Jesus Christ na salvation talaga. Yung kaligtasan na ibibigay niya sa mga mananampalataya sa Kanya. So we should try to connect the everlasting love of God to the gospel na yun ang main theme ng Bible. At yun talagang objective, kaya nga tinatawag natin good news yan. And number 3, titingnan natin kung ano yung implication o bakit hindi masyadong naiintindihan ito. Ano ba yung mga nuisance o mga nag-hinder sa atin upang maintindihan talaga natin itong love of God. Unang-una po, titingnan natin yung konteksto nito. Ang konteksto po nito ay, ito po ay sulat. Ito ay nakasulat sa isang epistle na tawag ay Romans. Ibig sabihin ng Romans ay ito po ay sulat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Roma. And this epistle ay comprehensive ito at usually marami po ditong didactic o mga implied or talagang explicit na nagtuturo ng doctrine. At nakikita natin na itong Romans chapter 8 ay more on the parang success or more on the celebration na tayo po ay nasa Panginoon na. Kasi ang 1, 2, 3 hanggang chapter 7 ay more or less pinapakita ang paano yung mga tao na nagkasala, paano ng tao na pareho lang ang mga Hudyo at sa mga Grego na all have sinned and fall short of the glory of God. Sabi nga sa 3:10 na no one is righteous, not one. At salamat na lang na ito po ay inihayag sa mga Old Testament at sa New Testament na Jesus Christ is the solution to the problem. Kasi ang reconciliation po ay hindi magagawa. Even in the Old Testament, hindi po sila naliligtas sa batas. At ganoon din sa mga New Testament people o sa church na tinatawag natin church ngayon, ay hindi po rin naliligtas sa paggawa ng mabuti, kundi sa pananampalataya. Kaya nga sabi, Abraham believed God and it was accounted to him as righteousness. Si Abraham ay naniwala at kinredit sa kanya yung righteousness na galing kay Jesus Christ. At the same time, sabi nga doon sa chapter 5 na we are justified by faith.
And then, pinapakita ko ano yung mga nature natin bilang justified o bilang naligtas o bilang iniligtas ng Panginoon. At dito sa chapter 8 ay nakikita natin na therefore, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. So, ang konteksto po dito, dapat matiyak natin na itong mga sinusulat sa chapter 8 ay for the believers only ito. For the believers. Hindi po kasali ang mga unbelievers dito. And sabi nga dito, yung tayo po ay napawalang sala, no condemnation na, tapos mayroong Holy Spirit sa atin. No? Hindi na tayo naglalakad sa flesh, yung ating dating nature, kundi tayo po ay naglalakad na may spirit na sa atin, na tumutulong sa atin. At the same time, sinasabi din nga nito na from suffering to glory. Maintindihan na natin na maski anong dinanas natin dito ay papunta yan lahat sa glory. No? Iyan ang magbibigay sa atin ng encouragement. Ngayon, alam po natin na nag-celebrate po dito na there is no condemnation. So, sabi dito sa 31, what then shall we say to these things? Kasi yung things na yan, yun ang in-explain ko, na lahat tayong tao ay nagkasala at si Jesus Christ lamang ang paraan. Kasi tayo po ay lugmok talaga sa kasalanan at si Jesus Christ lang ang paraan upang tayo maligtas. Kailangan nating alamin kung sino si Jesus Christ at ano ang kanyang ginawa at tayo maniwala doon sa kanyang ginawa. Hindi dahil tayo ay mabuti, kundi dahil tayo ay masama at ang pag-ibig ng God. Kaya nga sabi dito sa chapter 5 verse 8, God demonstrates His love on us in this, while we were still sinners, Christ died for us. No? Na ito yung pag-ibig na ipinadama ng Diyos sa atin nung tayo pa ay lugmok sa kasalanan, Jesus Christ died for us. No? Iyan ay niligtas tayo. Kaya nga sabi, what then shall we say to these things? No? Kasi dati, alam po natin na kalaban natin ng God at ang wrath, ang galit ng God ay nasa atin at hindi tayo lahat sons of God. No? Hindi tayo lahat sons of God. Kaya nga sabi ni Jesus Christ doon sa mga Hudyo na hindi kayo nakikinig sa akin because your father is the devil. No? Hindi tayo lahat. Tayo ay created lang tayo lahat ng God. Pero hindi tayo sons of God. Dapat malinaw sa atin yan. Kasi sabi nga doon sa John 1, na sabi, those who believe in Him, He gave them the right. Those who receive in Him, He gave them the right to become children of God. No? Born of, hindi dahil sa ating kabutihan, kundi dahil po sa kabutihan ng God sa atin. Sabi dito sa John, lilinawin ko lang na hindi lahat tayo ay sons of God and children of God. Tayo ay kalaban ng God. We are walking on the course of this world. Under tayo sa kasalanan. Hindi tayo anak ng God. Pero sabi dito sa chapter 1 verse 10, He was in the Word, and the Word was made through Him, Jesus Christ ito. And the Word did not know Him. He came into His own, sa Israel, and His own did not receive Him. Verse 12, but as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. The only one who are considered children of God are those who believe in His name. Sabi doon, may qualifier pa, who were born, na born again, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Ibig sabihin, hindi dahil sa will mo, hindi dahil sa will ng tao, kaya siya na born again, but on the will of God. That is John 1:12, na tayo po ay talagang naging anak, to become children of God. No? To them, He gave the right for as many as receive Him. Ibig sabihin, kung sino mang naniniwala kay Jesus Christ, yun ang binigyan na ng karapatang maging anak. So, number one na dapat natin maintindihan, we're not all children of God. We're all creation of God, but we're not children of God. Kalaban tayo ng God.
Pero kung tayo po ay naniniwala kay Jesus Christ, believe in Him, receive Jesus Christ as our Lord and Savior, binigyan niya tayo ng karapatang maging anak. Ngayon, ito na ngayon mag-apply na itong everlasting love ng God. Kasi ang God ay angry with the sin of the people. Di siya love, no? Nagiging love lang tayo ng God because of Jesus Christ. Because Jesus Christ is in us, yung righteousness ni Jesus Christ ay inilagay sa atin, nagiging tayong sons of God at binigyan tayo ng Holy Spirit. So, yun ang number 1. Yun ang teksto dito. Sabi niya, but then solution to these things, God is for us, kasi ngayon ay connected na tayo kay God, dati kailangan din tayo ay ilas na tayo, who can be against us, no? So, kung tayo po ay nakakagad na, sino daw makakalaban sa atin? Sabi, who He did not spare His own Son, but delivered Him up for us all. Anong ibig sabihin ng God who did not spare His own Son? God did not spare Jesus Christ doon sa cross na ang mga kasalanan ng mga naniniwala sa Kanya ay nilipat kay Jesus Christ. Tinrato si Jesus. God treated Jesus Christ na makasalanan because of our sins. Kaya nga sabi dito, God who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all. So, dapat magpasalamat tayo dito na si Jesus Christ ang nagkuha ng ating makasalanan. Hindi pinalagpas ng God. Kasi God is very holy, kailangan maparusahan ang nagkasala. It's either tayo magbayad or si Jesus Christ ang magbayad. Kung hindi ka naniniwala kay Jesus Christ, ikaw ang magbayad sa iyong kasalanan, you will spend eternity in hell. But if you believe in the Lord Jesus Christ will take your sin at siya yung mapaparusahan ng God. Kaya nga, God who did not spare His own Son, but delivered Him for us, how shall He not with Him also freely give us all things? So kung pinarusahan ng God si Jesus Christ, nakabugtong na anak doon sa cross, hindi ba niya tayo bibigyan ng mga maliliit na bagay sa mga pangailangan natin? This is about the love of God. Sabi, who shall bring a charge against God's elect? Sinong magbibigay sa atin ng charge? Kasi this is about sa batas ito, sa court law ito, na ang mga demonyo palagi tayong tina-charge na ikaw, you are still on your sin, makasalanan ka pa rin. But kung tayo po ay naintindihan natin, pwede natin sabihin, yes, makasalanan ako, but Jesus Christ is in me. Ang ginawa ni Jesus Christ ay nasa akin at kinuha na ni Jesus Christ. Kaya, hindi na tayo matcha-charge, no? Kasi this is talking about the judicial system. Sabi ng, who shall bring a charge against God's elect? We are God's elect, no? Tayo ay pinili ng God na maligtas. It is God who justifies. Ibig sabihin ng justifies, it is God who declares us righteous. Kailangan niyang i-declare tayo righteous para tayo makalapit sa Kanya at tayo po ay makakuha ng kingdom niya. Sabi na, who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. Who is He who condemns? Sino magko-condemns? Who condemn? It is Christ who died and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Si Jesus Christ na nagbayad sa ating kasalanan, in the future, siya din yung mag-judge sa atin. Kung siya yung judge at siya yung nagbayad sa ating kasalanan, malinis na malinis yun, na tayo po ay napawalang sala na. At ngayon ay nakaupo sa kanan ng Ama, interceding for us. Nakikita niya ang ating mga gawa at sabihin ng Jesus Christ, sagot ko na yung kasalanan ng mga naniniwala sa akin. Kung ikaw ay naniniwala sa Kanya, sagot na ng God ni Jesus Christ ang iyong makasalanan. It is Christ who died and furthermore is risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession, palagi nag-i-intercede siya. Who shall separate us from the love of Christ? No, dito natin i-connect ngayon that this love of Christ has a relationship with our salvation. At our salvation is connected to the gospel that we are preaching kasi we cannot be saved
if we do not believe on the gospel, which is about the work and person of Jesus Christ. Kaya dito na yung part to, who shall separate us from the love of Christ? No? So, dapat tayo malinaw na hindi na po nawawala ang ating kaligtasan. Secure na yan siya. Kasi si Jesus Christ nga ang nag-secure niyan eh. Si Jesus Christ ang gumawa. Kaya dapat malinaw sa atin yan na love tayo ng God if we believe on the Lord Jesus Christ. Sabi niya dito, sa tribulation or distress, sino daw makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng God? Ang na-connected ito sa ating salvation at connected ito sa ating gospel, no? Sabi dito, who shall separate us from the love of Christ? Excuse me. Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Sabi na, who can separate us? Ang persecution ba? Tribulation ba? Distress? Famine ba? Hindi. Sabi, as it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Pinapakita dito na even the Old Testament people, nagsuffer sila, pinipersecute sila, nagkaroon sila ng famine, mayroon silang tribulation, distress, naranasan nila ito. Pero ito yung encouragement sa atin na maski maranasan natin yan, it cannot separate us from the love of God, which we will explain later on yung implication nito. Ang sabi dito, yet in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. So, ibig sabihin, we are more than conquerors. More than pa nga. Conquerors na tayo, more than conquerors. Bakit tayo more than conquerors? Kasi mapagtagumpayan natin yung persecution, mapagtagumpayan natin yung famine, mapagtagumpayan natin yung distress, nakedness, peril or sword. Kasi bibigyan tayo ng kakayahan ng God at bibigyan tayo ng tulong ng God. Although may participation tayo dito, pero bibigyan niya tayo ng kakayahan kasi binago na nga niya tayo eh. Dati wala tayong Holy Spirit, ngayon mayroon na tayong Holy Spirit. Dati ay lugmok tayo sa kasalanan, ngayon ay hindi na tayo lugmok sa kasalanan, pero nandun pa yung presence ng ating flesh, no? Sabi nga, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. So, we are more than conquerors. We have to think we are more than conquerors. You can conquer all your mga pagsubok sa buhay na to. For I am persuaded, sabi ni Paul, and we should think also that we are persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. We are persuaded na yung mga minimension dito, yung death, sa kamatayan, hindi tayo masiseparate sa God, sa life natin, tayo na born again, hindi rin tayo masiseparate, lalo tayong connected. Angels, no? At mga principalities and powers, this is demons, na palagi tayong ina-accuse na tayo makasalanan. Maski ano accusation ng demon sa iyo, huwag kang maniwala kasi Jesus Christ really saved us, no? Nor things present, nor things to come. Lahat ng present na mga bagay ngayon nasa ating paligid at mga bagay pa na dadating ay hindi yan makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Nor any other created thing, no? Lahat ng mga created thing, including you, because you're a created thing, including you cannot separate yourself from the love of God. If really God saved you, kasi we believe that God is immutable, God is sovereign, hindi kanya pababayaan na mapapahama ka, no? Maski sabi mo, mayroong iba, sabi na, paano ka pag ikaw ang tumalon?
Ang example diyan, pag ang anak mo ba, no? Kasi you are now children of God. Pag anak mo ba ay tumalon doon sa falls, hawak-hawak mo, patatalunin mo ba yung anak mo? Hindi mo patatalunin yan. Kasi sabi nga, God demonstrate His love in us while we were still sinners. Nung tayo pa nga ay makasalanan, niligtas tayo. How much more nung na tayo na bago na? Dati, naglakad tayo sa flesh, no? In the course of this world, na tayo gumagawa ng makasalanan, but now we have the Holy Spirit. Pababayaan ba tayo? Pababayaan ba na tayo tumalon doon sa kamay? At sabi nga, no one can snatch them from my hand, sabi ni Jesus Christ, and no one can snatch them out of my Father's hand. Sabi diyan sa John chapter 10 verse 27, my sheep hears my word and they follow me, and no one can snatch them out of my hand. At ganon din, no one can snatch them, no one can snatch us from the hand of Christ and from the hand of Father, yung God talaga. Jesus Christ is truly God and the Father is truly God. They are one, no? Sabi, malinaw na who will able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Yun ang kailangan natin, si Jesus Christ. Ano mga implication nito? Una-una po ang implication nito, kaya tayo naguguluhan kasi palagi nating nire-relate ang mga material blessings sa ating pag-ibig ng God, sa pag-ibig ng God sa atin. Sabi nga, for your sake we are killed all day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Pinakita dito ni Paul na yung mga Old Testament people ay nakaranas sila ng mga pagsubok. Kaya hindi natin pwedeng i-equate ng mga naranasan nating pagsubok dito na hindi na tayo love ng God. Minsan, pinapadaan tayo sa pagsubok upang talagang maintindihan natin na talagang love tayo ng God. No? Mahirap man intindihan yan, yung lahat ng mga pagsubok sa atin. Kung ikaw ay pinanganak na mahirap, lahat yan ay kasama yan doon sa pag-ibig ng God sa iyo at babaguhin ang pag-iisip mo na makontento ka sa God. No? Makontento ka kay Jesus Christ. Number two ay we did not really know how God saved us. Kasi ang una po ay kaya hindi natin maintindihan yung love of God na hindi mawawala sa atin yan. Kasi ini-equate natin sa ating temporal blessings. Ang importante sa God ay spiritual blessings na hindi ka talaga mapapahamak doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. At yun po ay, kung isipin talaga natin yan, isipin talaga natin, napakalaking pasasalamat na tayo kung hindi tayo masama talaga doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, and by grace binigay nga tayo. Dito po ay hindi ko po masasabi kung tayo po ay nandito, naghirap tayo, minsan ay maayos tayo, ipanalangin din po talaga natin na tayo po ay bibigyan din ng mga temporal blessings upang magamit natin sa ating mga buhay. Pero regardless kung ano yung mga naranasan natin, hindi yan makapaghiwalay sa atin sa love of God. Pangalawa, dapat maintindihan mo kung paano ka talaga niligtas ng God, no? Not by your works. Kasi kung ang basihan ng iyong salvation ay work-based salvation, hindi mo maintindihan itong love of God na to. Kasi palagi mo ini-equate na ikaw yung nagtatrabaho. Palagi mong ini-equate na ikaw nagtatrabaho. Pero kung iisipin mo na God is working in you both to do and to will for His good, for the good of His pleasure. Sabi nga sa Philippians 2:12, work out your salvation with fear and trembling, because it is God who work to do and to will for His good pleasure. Si God ang nagbibigay sa atin ng kakayahan. Si God ang nagligtas sa atin. At tayo ay dapat maintindihan natin na si God ang nagligtas sa atin. Kasi kung tayo po ay magde-depend sa ating spiritual mga religion, sa ating ritual, sa ating good works, hindi talaga natin maintindihan itong everlasting love ng God. Kasi isipin natin, bibitawan talaga tayo ng God. Kasi akala natin tayo ang nagligtas sa ating sarili, at kung tayo makagawa ng kasalanan, bibitawan tayo ng God. Pero kung maintindihan natin na siya talaga ang nagligtas sa atin, maintindihan natin na yung love ng God ay hindi nagbabago yan.
hanggang simula ngayon, hanggang katapusan, hindi magbabago yan. Yun lang po ang dalawa doon. Palagi nating una, ini-equate natin ang ating mga temporal blessings sa love ng God sa atin. But think that Jesus Christ died for your sin. Ang pinaka-objective talaga niya para maligtas ka doon sa eternal fire, no? And all you have to do is believe at magmanalangin ka na gagamitin ka ng God dito sa mundong ito. He will provide us with all our needs, no? At panalangin natin kasi sabi naman niya, bibigyan tayo ng ating mga pangailangan. Sabi na, knock and it will be open to you. Seek and you will find. Ask and it will be given to you. So, pwede tayong manalangin talaga sa God. Pero regardless kung anong maranasan natin dito, kasi temporal life lang naman ito. Tayo magkakasakit, tayo may magkakaproblema because of the sin natin at sin ng mga mundo. Tayo po ay hindi malilito na love tayo ng God. Pangalawa, dapat maintindihan natin na ang salvation is all of God. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Kasi kung work-based salvation ang inyong pananampalataya, palagi mong hindi mo talaga maintindihan itong God's everlasting life. But if you will believe on a grace principle salvation, that you are saved by grace through your faith in the Lord Jesus Christ, you will understand dito po sa everlasting love. Ang katanungan ko po sa inyo ay, do you really understand the love of God? Ang katanungan po dito ay, do you want the God's everlasting love for you? God's everlasting love for you? Kung gusto mo yan, kailangan mo muna mag-reconcile kay God. Kaya nga sabi doon, they are asking you to be reconciled with God. No? God is pleading through us, mga ambassadors of Christ, to be reconciled with God. At dapat maintindihan natin na talagang mapaparusahan tayo on our eternal punishment kung wala si Jesus Christ. And only Jesus Christ is the way. You cannot be saved by your religion, by the rituals of your religion, by your baptism. You cannot be saved by your baptism. You cannot be saved by your good works. Although it is that ang good works ay effect ng ating salvation, huwag nating misunderstood yan. But you cannot be saved by your works, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not by works, so that nobody could boast. I hope na you want to have this everlasting love, you have to believe on the Lord Jesus Christ. You have to trust in Him. At kung ikaw ay makonvict sa iyong mga kasalanan, you have to repent from your sins. If God will ask you to follow, kasi mayroong mga rules and regulation ang God na tayo ay nagiging banal, dapat maintindihan natin na tayo din ay mag-obey sa God, and He will bless us because our obedience will give us blessing in the temporal lives and in the current life in the temporal life now and the everlasting life. You have to obey. Huwag tayong magpilosopo na ang ating salvation ay by grace. We have to obey so that we can have also blessings dito sa mundong ito. You have to believe on the Lord Jesus Christ in order to be saved. Your salvation should be grace-principled salvation, not work-based salvation, in order to understand that God's love is everlasting. Hindi ito mawawala sa iyo. At ito ay maranasan talaga natin doon sa kabilang buhay, at doon tayo makikita talaga natin ang pag-ibig ng God. Let us pray. Panginoon naming Diyos, naming Ama, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat na mayroon pong nakarinig na inyong magandang balita ng kaligtasan, na kami Lord ay nagkasala, ngunit pinadala mo ang iyong buktong na anak na si Jesus upang iligtas kami sa aming mga kasalanan. Lord, patuloy ng pinapanalangin at pinapasalamatan na kami din po Lord ay nagbilib sa iyo sa pamagitan ng iyong paggawa sa amin, at pinapanalangin po namin Lord na makikinig sa mensahe ito ay sila din po Lord ay magbilib sa iyo, magsisi sa kasalanan, lumayo sa kasalanan, at lumapit sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas. I-bless mo po sila Lord sa kanilang mga buhay dito sa temporal life at ganoon din po sa eternal life. Sa mga churchmate, ikaw din po Lord ang mag-bless. Sa mga believers din po ng God, bless mo kami Lord na habang kami naglalakbay sa mundong ito, you will provide us with our needs so that we can do our mission, our ministry here to glorify Lord. Salamat muli at dalangin namin ito in Jesus' name. Amen.
God bless po mga kapatid.